Mga ka-Erts, usap-usapan ngayon sa buong social media ang panibagong yugto ng mainit na issue sa pagitan ng kampo ng Calingap at ng pamilya Balatero. Matapos ngang umugang ang balita na pinatulfo ng pamilya Balatero ang ama ng Calingap na si Kuya Val, ngayon naman ay tila gumanti ang kampo ni Kuya Val dahil sila naman daw ang naghain ng reklamo laban sa pamilya Balatero. Kaya naman lalong uminit ang bangayan online dahil bawat kampo ay may kanya-kanyang depensa at resibo na inilalabas sa publiko. Hindi na malaman ng maraming netizens kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo at sino ang dapat paniwalaan sa lumalalim na kontrobersyang ito. Pero mga ka-Erts, mas lalong naging matindi ang usapan matapos kumalat ang haka-haka online na baka raw magkaroon pa ng part 3 sa Raffy Tulfo in action. At ang mas nakakagulat, pangalan na naman ni VNC ang nadadamay sa bagong isyu na ito. Ayon sa mga usap-usapan ng ilang netizens, posibleng maging sentro raw ng panibagong reklamo ang alegasyon laban kay Edo na tinawag umanong "manyak" sa social media. Dahil dito, maraming supporters ng Team Calingap ang nagalit at nagsasabing nasisire raw ang pangalan ni Edo dahil sa mabibigat na akusasyon na mabilis kumalat online kahit wala pang malinaw na desisyon o buong katotohanan na inilalabas. Samantala, hati naman ang opinyon ng mga netizens. May ilan na nagsasabing dapat na raw talagang magsampa ng reklamo kung pakiramdam nila ay nasaron sila ng pangalan, habang ang iba naman ay nananawagan na sana raw ay idaan na lamang sa maayos na pag-uusap kaysa lalo pang lumaki ang gulo sa internet. Hindi rin may kakaila na habang tumatagal, mas dami ang mga content creator, reactors, at vloggers na nakikisawsaw sa isyu kaya lalo itong umiinit araw-araw. Halos bawat livestream at comment section ngayon ay puro tungkol sa isyu ng Calingap at pamilya Balatero. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming loyal supporters ni Kuya Val ang nagsasabing hindi raw nila hahayaang masira ang pangalan ng Team Calingap na matagal na raw tumutulong sa maraming tao. Para sa kanila, tila may mga taong gustong pabagsakin ang grupo gamit ang sunod-sunod na kontrobersya. Pero sa kabilang banda, may mga netizens din na gusto raw marinig ang panig ng pamilya Balatero at ni VNC upang maging patas ang lahat. Kaya naman habang wala pang opisyal na pahayag tungkol sa sinasabing panibagong reklamo, patuloy pa ring nag-aabang ang publiko kung ano nga ba ang susunod na mangyayari sa kontrobersyang ito. Mga ka-Erts, kung totoo ngang matutuloy ang panibagong sumbungan sa Tulfo, siguradong mas lalong iinit ang social media at mas maraming revelasyon pa ang posibleng lumabas. Kaya kayo, ano sa tingin ninyo? Dapat na bang matapos ang isyu na ito o mas kailangan pang ilabas ang buong katotohanan? Comment nyo lang mga ka-Erts at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated kayo sa mga maiinit na balita. Mga ka-Erts, habang patuloy na umiinit ang kontrobersya sa pagitan ng kampo ni Kuya Val at ng pamilya Balatero, marami namang supporters ng Calingap ang nagsasabing baka raw mas mabuti kung sa barangay na lamang pag-usapan at ayusin ang lahat kaysa lalo pang lumaki ang issue sa social media. Sa dami kasi ng naglalabasang haka-haka, opinyon, at masasakit na salita online, marami ang natatakot na baka tuluyan ng masira ang relasyon ng dalawang panig at lalo pang magkadimandahan. Kaya para sa ilang netizens, mas maayos pa rin daw kung magkakaroon ng formal na pag-uusap sa barangay upang malinawan ang bawat panig at mabawasan ang tensyon. Pero mga ka-Erts, lalong nadagdagan ang galit ng ilang supporters ni Kuya Val matapos umanong sabihin ni Nanay Hansel na, sa mental lang daw bagay si Kuya Val. Dahil dito, maraming supporters ng Calingap ang nasaktan at nagsasabing masyado raw mabigat ang ganoong salita para ibato sa isang taong matagal nang tumutulong sa kapwa. Para sa kanila, hindi biro ang paggamit ng ganitong klaseng insulto dahil pwede raw itong makaapekto hindi lang sa pangalan kundi pati sa dignidad ng isang tao. Kaya marami ang nagtatanong ngayon online, ano ba talaga ang tingin nila kay Kuya Val? Sira ba ang pag-iisip niya para pagsalitaan ng ganoon? Samantala, ipinagtatanggol naman ng mga solid supporters ng pamilya Balatero ang kanilang panig at sinasabing emosyon lang daw ang nang ibabaw kaya may mga salitang nabibitawan na hindi na napag-iisipan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin kumbinsido ang maraming supporters ng Calingap dahil para sa kanila, dapat may respeto pa rin lalo na sa harap ng publiko. Ang iba nga ay nagsasabing hindi raw dapat ginagawang biro o panlalait ang tungkol sa mental health dahil seryosong usapin ito. Kaya naman mas lalong lumawak ang diskusyon online dahil hindi na lang ito simpleng personal na away kundi usapin na rin ng respeto at tamang pagtrato sa kapwa. Habang tumatagal, mas lalo ring nahahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang dapat nang humingi ng paumanhin ang magkabilang panig para hamupa ang isyu,
habang ang iba naman ay gusto pang marinig ang buong detalye bago humusga. Hindi rin nawawala ang mga netizens na nagsasabing sana raw ay hindi na ito gawing content o pagkakitaan pa dahil maraming tao, lalo na mga kabataan, ang nanunood at naaapektuhan sa mga mabibigat na salitang nagiging viral online. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung magkakaroon nga ba ng panibagong sumbungan o kung barangay settlement na lamang ang mangyayari. Pero isang bagay ang sigurado mga ka-erts, habang walang malinaw na pag-uusap at pag-amin sa mga nasabing masasakit na salita, patuloy na mag-uusap at magbabangayan ang magkabilang kampo sa social media. Kaya kayo mga ka-erts, ano ang masasabi ninyo? Dapat bang sa barangay na lang ito ayusin para matapos na ang gulo? O kailangan pa talagang makarating sa mas mataas na usapan bago tuluyang lumino ang lahat? Mga ka-erts, habang tumatagal ang kontrobersya, mas lalo raw dumarami ang mga netizens na nadidismaya kay VNC dahil sa umano'y magkakasalungat na pahayag at mga isyong kumalat online. Marami sa mga supporters ni Calingap Edo ang nagsasabing nasaktan sila dahil pakiramdam nila ay nadamay at nasira ang pangalan ng kanilang iniidolo sa gitna ng mga akusasyon at paratang na mabilis na kumalat sa social media. Dahil dito, halos araw-araw ay may mainit na diskusyon sa comment section, live stream, at iba't ibang reaction videos tungkol sa tunay na nangyari sa pagitan ng magkabilang kampo. Pero ang mas ikinagulat ng marami, mismong si Calingap Edo raw ang nagsabi sa ilang supporters na hayaan na lamang muna ang pamilya Balatero. Dahil dito, maraming netizens ang napaisip kung ano nga ba talaga ang plano ni Edo. May ilan na nagsasabing baka gusto na lamang nitong idaan sa maayos na usapan ang lahat upang hindi na lalo pang lumaki ang gulo. Ang iba naman ay naghihinala na baka naghahanda lamang si Edo ng tamang oras at tamang paraan para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Kaya naman usap-usapan ngayon online kung barangay meeting nga ba ang susunod na hakbang o kung posibleng makarating muli ang isyu sa isang malaking public platform. May mga netizens ding nagsasabing kapag nauwi raw ulit ito sa isang sikat na programa tulad ng RTIA, siguradong mas lalo lamang lalaki ang isyu at mas maraming tao ang makakaalam sa pangalan ng mga involved. Kaya hati rin ang opinyon ng publiko. Ang iba ay gusto nang matapos ang lahat para magkaroon ng katahimikan, pero mayroon ding nagsasabing dapat ilabas ang buong katotohanan upang malinawan ang lahat ng supporters at viewers na sumusubaybay sa issue. Dahil dito, lalong tumitindi ang usapan online at tila bawat kilos ng magkabilang kampo ay binabantayan ng publiko. Samantala, may ilang supporters naman ni VNC ang nananawagan na huwag agad siyang husgahan dahil hindi pa raw na ilalabas ang buong detalye ng issue. Para sa kanila, mas mabuting hintayin ang opisyal na pahayag ng bawat panig kaysa basta maniwala sa mga haka-haka at screenshots na umiikot online. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang galit ng ibang supporters ni Calingap Edo na pakiramdam nila ay sobra na raw ang mga naging akusasyon laban sa kanilang iniidolo. Sa ngayon mga ka-erts, wala pa ring malinaw na direksyon kung saan tuluyang haantong ang isyu na ito. Pero isang bagay ang sigurado, habang patuloy ang bangayan at pasaringan online, lalong umiinit ang interes ng publiko at mas maraming netizens ang nakatutok sa susunod na mangyayari. Kaya kayo mga ka-erts, ano sa tingin ninyo? Mas makakabuti bang sa barangay na lang ito pag-usapan ng tahimik? O mas gusto ninyong marinig mismo ang magkabilang panig sa harap ng publiko para tuluyan ng lumino ang lahat? Mga ka-erts, sa dami ng nangyari nitong mga nakaraang araw, marami ngayon ang nagtatanong kung kailan nga ba matatapos ang bangayan sa pagitan ng kampo ng Calingap at ng pamilya Balatero. Mula sa mga maaanghang na salita, mga pasaringan online, hanggang sa usapin ng pagpapabarangay at posibilidad ng paglapit sa RTIA, tila araw-araw ay may bagong revelasyon at panibagong isyu na lumalabas. Kaya naman hindi maiwasan ng publiko na mapaisip kung may pag-asa pa bang maayos ito sa tahimik na usapan o tuluyan na talagang hahaba ang kontrobersyang ito. Sa social media, kanya-kanyang opinyon ang mga netizens. May mga nagsasabing dapat nang magpakumbaba ang magkabilang panig para matapos na ang gulo at hindi na madagdagan pa ang masasakit na salitang binabato sa isa't isa. Para sa ilan, mas mahalaga raw ang respeto at kapayapaan kaysa sa pride at patuloy na sagutan online. Pero may iba rin namang naniniwala na kailangan munang lumabas ang buong katotohanan bago magkaroon ng tuluyang patawaran at pag-aayos. Marami rin ang nagtatanong ngayon, sino kaya ang unang magpapakumbaba? Ang Team Calingap ba o ang pamilya Balatero? Dahil habang tumatagal, mas lalo lamang nahahati ang opinyon ng publiko at mas maraming tao ang naaapektuhan sa issue.
Ang iba ay naaawa na sa magkabilang panig dahil pareho raw silang nasasaktan sa mga batikos at pambabatikos online. May mga supporters din na nananawagan na sana raw ay huwag nang idaan sa galit ang lahat dahil baka mas lumala pa ang sitwasyon kapag hindi agad natigil ang tensyon. Samantala, may mga netizens namang umaasa na baka sa huli ay magkaroon pa rin ng maayos na pag-uusap at pagkakaunawaan. Hindi may kakaila na parehong may supporters na handang ipagtanggol ang kanilang iniidolo, pero sa dulo, marami pa rin ang gustong makita na matatapos ang lahat ng walang tuluyang pagkasira ng relasyon at reputasyon ng bawat isa. Kaya habang wala pang malinaw na resolusyon, patuloy pa ring nakaabang ang publiko sa susunod na kabanata ng kontrobersyang ito. At dyan nagtatapos ang ating mainit na usapan mga ka-Erts. Ano ang masasabi ninyo sa isyong ito? Sino kaya ang dapat unang gumawa ng hakbang para matapos na ang gulo? Comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakainit na balita at reaksyon dito lang sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta mga ka-Erts, ingat kayo palagi at magkita-kita tayong muli sa susunod nating video.